Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas Trending Now TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan niyo ako guys. Let's go! Itong issue ng West Philippine Sea, matagal lang sumasama loob ko dito, panahon pa ni Digong. Kasi alam nyo, kaya ayoko sa China. Actually, it's not because of China. Hindi dahil sa China. Hindi dahil sa lugar, hindi dahil sa mga tao, hindi dahil sa kung ano man. It's because of their political system. Hindi ko kasi ako believer ng komunismo. At ang China po ngayon, yung quote-unquote People's Republic, is not actually a republic. Hindi talaga siya republika. Nagpapanggap lang siya na republika. Ang China po is a communist country. Kung hindi niyo po alam. Nung medyo aktibo pa ako sa simbahan, merong mga may mga missionary from China na nagpupunta sa pag nagkukwento sila ng mga nangyayari doon. Hindi ko gusto yung mga nangyayari. And most of them don't live in the city. Syempre pag missionary usually sa probinsya sila given na yung religious persecution. So nandoon na yun. Tapos nandiyan din yung mga tao dito. Re-education camps. Tapos nabalitaan ko yung mga nangyari sa Uyghurs. Tapos etc. Napakaraming issue ng China pagdating sa human rights. So doon ako unang na parang turn off sa Chinese Communist Party. And doon pumasok si Digong. Ginusto ko rin naman si Digong dati. Baka naman umi-strategy lang kasi yun nasabi sa atin ng mga vloggers Sa social media, di ba? Yung sinasabi sa atin palagi. Ano lang yan? Strategy lang yan ng genius, ng political genius, no? Oo, that's the strategy of para to get investments, etc., etc. Okay, sige, walang problema. So pikit mata ko sinuportahan si Digong. Pinagtanggol ko pa siya doon sa West Philippine Sea, 'di ba? Nung binabatikos ng mga dilawan yung policy niya sa West Philippine Sea. Budol. Mga budol kayo. Nakita ko yung sa 6 na taon na panliligaw natin sa China, halos walang investments na pumasok sa Pilipinas. At ang yumaman, China. Sa pakulisan. So yun. So I've never really been a fan of the previous administration's policy sa China. Tapos dumagdag pa itong sa West Philippine Sea. Nabuti na lang, naisip ng ating Philippine Coast Guard na baguhin ang strategy. Na noong 2023, nag-decide ang ating AFP at ang ating Philippine Coast Guard na kapag sila ay lalayag, magre-record na sila. Bakit daw? Bakit? February 2023. In-announce nila to. Maglalagay na sila ng media sa mga barko. Kasi, hindi raw na-expose sa taong bayan yung mga kabalbalan na ginagawa ng China sa kanila. Well, ako pala, personally, dahil ayoko sa China dati na, alam ko na yun. Updated ako doon, alam ko na nangyayari yun. Pero maraming Pilipino na hindi naniniwala doon. Nung nilabas na, nag-umpisa nang maglabas ng video ang Pilipinas tungkol sa mga kalokohang ginagawa ng China. Nagalit na ang mga Pilipino sa China. At nag-umpisa na rin na i-bash si Digong dahil sa sobrang pagmamahal niya sa China. Bago na naman guys. 8 Chinese vessels shadow Philippine ship on 9-day patrol of Scarborough. Actually, mga kotsero, ito yung picture. Panood natin balita. Mas maganda panood natin balita. Ayan. May tiniyak ang mga otoridad kasunod ng panibagong pangaharas ng China Coast Guard sa barko ng Philippine Coast Guard. Tuloy raw ang pagiging transparent ito o pagsasapubliko ng mga ganyang klase ng insidente. Ang pangharas nangyari matapos ang paghatid ng ayuda sa mga mangingisda sa Baho de Masinloc at nakatutok si Joseph Moro. Sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal sa Zambales linggo o buwan ang tinatagal sa lawat ng mga nangingisda. Kaya laking tuwa ng mga mangingisda nang malamang inakala nilang barko ng China kamakailan, barko ng Philippine Coast Guard pala na maghahatid sa kanila ng grocery. Ay, nung nakita ko Philippine Coast Guard, biniri ko na. Sa atin mo lang, kasi masaya kasi yung parang may kakampi pala. Pero pagkatapos ng pamamahagi ng ayuda, hinaras ang ating Coast Guard ng China Coast Guard. Hindi lamang binundutan at basta hinarangan, kundi tumawid pa sa harap ng BRP Teresa Magbanwa ang isang barko ng China. Sa isang punto halos dumikit
Dumikit pa ito sa Magbaga, BRP Teresa Magbanwa, mga aksyong paglabag sa international regulations for preventing collisions at sea o COLREG. May isa pang barko ng China na nakaangkla na sa bungad ng Baho de Masinloc. Wala pang bagong pahayag ulit ang China, pero ang mga dati nitong sinabi, iginit ng ating gobyerno na mali, kabilang ang pahayag ng China na may soberanya ito sa Baho de Masinloc at iligal na pumapasok ang barko ng Pilipinas. Lahat ng nakikita ninyong lubog during high tide within 200 nautical miles or 370 kilometers from our coast, part po yan ng exclusive economic zone natin, yun yung pangalan niya, na tinatawag natin West Philippine Sea. Para sa National Task Force on the West Philippine Sea, mahalaga na naipapakita sa publiko sa pamamagitan ng Transparency Initiative ang mga nangyayari sa West Philippine Sea para maitama na rin ang mga naglipa ng maling impormasyon tungkol dito. Tuloy raw yan sa kabila ng kasunduan ng Pilipinas at China sa Shanghai nitong Enero na pahupain ang tensyon sa West Philippine Sea. Para sa isang maritime security expert, kahit may ganyang kasunduan, hindi dapat abandonahin ang Pilipinas sa pagpapakita ng ginagawa ng China. And in those discussions, if China says to you, we don't like the pictures, we think the pictures are creating problems for us, on one hand, you can think, okay, well, maybe we can talk about that. But on the other hand, you want to think, those pictures give the Philippines leverage. You always have to measure China's words by its actions. Tugon naman ng task force, It's just part of the continuing engagement with China. It's part of the diplomatic track. No, definitely not, no? But as I said, alam mo naman kasi Joseph, this is a measured transparency, no? So at the end of the day, it's always about the national interest. Dapat lang. Dapat lang. At the end of the day, it should be national interest. Ano ba yung mas makakabuti sa bansa? Diba? Sa Pilipinas. Sa Pilipinas, ha? Kasi maraming bansa, eh. Ano yung makakabuti sa Pilipinas? Kasi yung mga, yung mga pro-China dyan, ang iniisip nila, kung ano yung, kung ano yung sinasabi ng China tungkol sa, sa Pilipinas. Yun ang pinopropagate nila. Ano ba yung, narrative ng China? O ano ba yung, gustong ipapaniwala sa atin ng China? Una, nagigirahin nila tayo. They won't. Kung gigirahin na tayo, sana noon pa. Ang laki-laki ng fleet nila. 300 yata o 3,000 ships. 300, more or less, 300. 3,000. I think. I could be wrong. Basta around that, parang it's either 300 or 3,000 plus. Either of the two. So, gigirahin na tayo dapat noon pa. Bakit hindi? Nag-iintay sila na ano iniintay nila? Diba? Ano iniintay nila? Sila yung superpower, eh. Diba? Di ba yun ang palagi sinasabi sa atin? Hindi, mahal namin ang bansa kasi ayaw namin ng gera, di ba? Yun ang lagi sinasabi. Yun ang lagi sinasabi, o di ba? Kaso ang problema, yun pa talagang issue. Hindi naman yun ang issue, eh. Pag ba pinaglaban natin yung kung anong para sa atin, magkaagera? Nagkaagera na ba? Pinaglaban natin sa atin, ha? Nagkaagera na ba? O, naalala nyo yung sa EDCA? Nung pumasok yung mga bagong EDCA sites? O, ano sabi? Gagarahin na tayo ng China. Pag hindi tinanggal yung mga EDCA sites yan, gagarahin tayo ng China. Last year yun. Mga February of last year in-announce yun. Ano na ba ngayon? February 2024 na. Konti na lang, magba-Valentine's na. Ginera na ba tayo? Ginera na. Na pa rin. Which leaves you to think, mga kutsero, na baka yung mga yung mga sinasabi nito mga pro-China sympathizers is nothing but the threats na gustong iparating sa atin ng China. Hindi masyado lumipad yung yung drama, eh. Hindi masyado lumipad. So, it's propaganda. Yun lang ang gustong, alam nyo, China cannot afford to go to war. Even if they can, they cannot afford it. They cannot afford it in 2023. Mas lalo ngayon. Kapag nag-angas-angas yan, most probably, parang yung mga lang yan, mga siga-siga sa kanto. Angas-angas lang yun. So ngayon, ito na nga ang bago nilang ginawa. Which is, ang sabi sa balita, it is a violation of anti-collision rules, sabi yan ng ating Philippine Coast Guard. According to Tariela, the PCG monitored 4 Chinese Coast Guard vessels and 4 Chinese maritime militia boats. Mas konti ngayon, no? Pinapaalis. Dati, 20, 30, hindi pa dati gano'n. Ngayon, medyo konti-konti na, eh. Ngayon, 8 na lang. Diba? Baka nadala na rin kasi wala, eh. Video speaks louder than words. Ang pangit ng video, eh. Hindi maganda sa optics. At the same time, nag-cross din sila ng ating bow ng Philippine Coast Guard vessel, which is a violation of International Collision of Regulation. Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea. Wow, haba ng pangalan nun, or COLREGS. 2 beses nila ginawa ito. What do we expect? Isang beses nga, binangga pa yung di ba? Yung isang barko natin. Bino-water cannon na nga, eh. What do you expect? Despite this, sabi, Tariela said that the mission was still a success. The PCG
were still able to conduct their patrols and secure Filipino fisherfolk in the area. China has continuously encroached upon Philippine waters despite the Permanent Court of Arbitration rendering their claim baseless. So, alam nyo mga kotsero, hindi pangit ang epekto nito sa atin. Itong ginagawa natin na pushback, hindi pangit ang epekto sa atin yan, guys. Maganda resulta sa atin nito kasi tayo mga Pilipino, natututo tayo na palakasin yung sarili nating kakayahan, di ba? Yan ang natutunan natin eh. Kaya ang sinabi ng ating DND Secretary, si Gibo Chodoro, sabi niya, kailangan palakasin ba natin ang puwersa natin? Hindi lang sa West Philippine Sea, pero pati sa Batanes. Yan na. Eto na. Ay, dakilang asaran. DND Secretary Gibo Chodoro called for more military presence in the country's northernmost province of Batanes. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.